Mama, anong gagawin natin? Kinakabahan ako ngayon. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, first time kong makilala si Papa. Sofia, Mama, sa wakas ay hinintay ko ang araw na ito. Gusto ng iyong ama na ibalik ka sa Grupo Jose. Mula ngayon, ikaw na ang pangalawang young lady ng Grupo Jose. Hindi ka na isang anak sa labas, na walang tunay na pangalan. Ano ang pinagsasabi mo? Hanggat makakasama kita, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba tungkol sa akin. Wala talaga akong pakialam. Huwag ka nang magsayang ng lakas. 8. Ikaw. Ikaw si Kiao Chuxia. Kung gayon, ikaw ang aking ama. Mamaya, papalitan mo ang iyong ate at magpapakasal sa ang pamilya Marco. Isang kasal na kapalit. Nagloloko ka ba? Bakit ako magpapakasal sa isang tao na hindi kilala ang pinagmulan? Hindi kilala ang pinagmulan. Ang pamilya Marco ay isang nangungunang marangal na pamilya sa lungsod ng Liwanag, kung hindi dahil kay Jiang Yuhan na naaksidente ilang taon na ang nakalipas at naging pilay. Sa tingin mo ba ay makakaakyat ka ng ganito kataas? Sabi ko, ilang taon na ang nakalipas, binaliwala mo kami ng aking ina. Bigla, dinala mo kami pabalik. Pinag-uusapan ang pagkakaisa ng pamilya. Kaya pala, ito ang plano mo sa lahat ng oras. Anak kita, pinalaki kita. Oras na para bayaran mo ako. Wala akong amang tulad mo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpakasal sa ang pamilya Marco. Kalagan mo siya. Gusto mong mamatay, ha? Pagbibigyan ko ang iyong hiling. Kung gayon, mamatay ka na. Nga pala. Kung mamatay ka, hindi rin mabubuhay ang iyong ina. Ang mama ko. Ano ang ginawa mo sa mama ko? Ikaw. Kung hindi ka magpapakasal ngayon, hindi mo na siya makikita muli. Ang mama ko ay babae mo rin. Paano ka nagiging ganyan ka? Walang hiya. Lubos na walang hiya. Nais kong patayin kayong dalawa. Kung hindi ka pa medyo kapakipakinabang, hindi kita kikilalanin bilang kapatid ko. Maaari kang umalis, ngunit sa natitirang bahagi ng iyong buhay, hindi mo na makikita muli ang iyong ina. CJ, magpapakasal ako. Hanggat magpapakasal ako, papayagan mo bang umalis ang aking ina? Tama. Kaya kasal ganun, maaari kaming magpakasal at pagkatapos ay maghiwalay. Pilay naman siya, wala siyang magagawa sa akin. Kapag nahanap ko ang aking ina, makakahanap ako ng paraan para hiwalayan siya. Tamang-tama. Dapat na tayong pumunta para sunduin ang nobya. Interesante. Si Jose ay parang langgam sa mainit na kawali. Nagmamadaling ipagkasundo ang kanyang anak sa isang lalaking may kapansanan. Kaya itong kasal na ito ay hindi matutuloy. Bakit hindi matutuloy? Ito ay kasunduan sa kasal na itinakda ni Lolo. Kailangan natin itong tuparin, di ba? Kaya napag-isipan mo na. Sinabi lang ni Lolo na kailangan kong magpakasal. Hindi niya sinabing hindi ako pwedeng makipagdiborsyo. May punto ka dyan. Sofia, hindi mahalaga. Basta okay si Mama. Isa lang itong kasal. Hindi pa nga ako nagkakaroon ng relasyon. At ngayon papasok na ako sa kasal na parang libingan. Okay lang, magpapakasal tayo. At pwede tayong magdiborsyo mamaya, di ba? Binibining Sofia. Ano yon? Nalulungkot ka ba sa pagpapakasal sa akin? Umiiyak ka ng ganyan? Umiiyak ako sa tuwa. Ang gwapo ng aking asawa. Asawa? Ginang, ihahatid ko po kayo sa inyong silid. Dito po. Ginang, dito na po kayo mananatili simula ngayon. Hindi ko na kailangang makipag-share ng kwarto kay Marco. Ang galing. Hindi naman siguro para sa akin lahat ng ito, di ba? Ang pamilyang Marco na ito.
Mukhang mabait naman. Sandali. Ito siguro ang pakana ni Marco. Plano niyang dahan-dahang lutuin ang palaka. Kapag naligaw ako sa isang kaaya-ayang ilusyon at hindi na makawala, bigla siyang sasalakay. Sabi nga pala ni Jose, si Marco ay nakakatakot. Pero hindi naman siya makagawa ng marital duties. At hindi niya ako kayang akitin. May iba pa kaya siyang pakana? Paano mo nalaman na hindi ako makapagsilbi sa tungkulin bilang asawa? Sinubukan mo na ba? Bakit hindi ka kumatok? Alam mo ba kung bakit ako natutulog sa hiwalay na kwarto sa'yo? Ito ay dahil wala akong interest sa'yo. Ikaw. Isang tao sa wheelchair. Paano ka naging ganyan kalakas? Ikaw, ang mga binti mo. Binibining Kiyaw. Mukhang hindi mo kilala ang iyong asawa, ng lubos. Alam mo ba kung bakit hindi ako nagmalasakit na si Jose ay nagbigay ng napabayaan na anak sa labas sa akin dahil para sa akin, hindi mahalaga kung sino man ang mapangasawa ko. Tupad lang ako ng kasunduan. Makikipagdiborsyo rin naman ako sa huli. Diborsyo. Maganda ang tunog ng diborsyo. Kailan tayo pwedeng magdiborsyo? Mukha kang masaya tungkol sa diborsyo. Oops, nasobrahan yata ako. Hindi ba ikaw ang unang nagbanggit? Bukod pa riyan. Ikaw, ayos ka lang ba? May dugo ang ilong mo. Anemic ako. Sophia. Nena. Bilisan mo, kunin ang medicine box. Anong nangyari? Nagwawala ka ba? Kaibigang Jose, mahigit 10 taon na kitang kilala at hindi ko alam na may ganito kang hilig. Siya'y nawala ng malay. Tutulungan kitang dalhin siya sa kama. Ang babae ko, hindi kailangan ng tulong mo para buhatin siya. Hindi ko na planong itago. Isa siya sa atin. Huwag kang mag-alala. Isa sa atin? Buti na lang hindi nasira ang mukha ko. Ang banyong ito ay mas malaki pa sa sala namin. Ang luho. Ginang. Bumaba ka na para sa hapunan. Papunta na. Ginang, baliktad ang hawak mo sa kutsilyo at tinidor. Hindi ba kailangan ng lakas para humiwa gamit ang kutsilyo? Mas malakas ang kaliwang kamay ko. Mas gusto ko ito. Pero hindi ganito ang Western dining etiquette. Sa publiko, simula ngayon, pagtatawanan ka, isa ka ng ginang jayang. Dapat. Tama na, Tita Nena. Hayaan mo na siya. Kung pag-uusapan si Marco, kahit hindi siya masyadong madaldal, hindi naman siya mahirap pakisamahan. At gwapo rin siya. Sayang. Bakit mo ako tinitingnan? May pagkain ba sa mukha ko? Walang pagkain sa mukha mo. Ikaw ang tinitingnan ko. Huwag kang magkamali, hindi ko iyon sinabi ng ganoon. Ang nangyayari kasi, mas mabilis tumakbo ang bibig ko kaysa utak ko. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Pero, hindi ibig sabihin ito na gusto kita. Bakit mo ako tinitingnan? Kumakain ka ba gamit ang mukha mo? Ano ang ibig mong sabihin? Pero, ngipin. Busog na ako. Nagsinungaling ka sa akin. Asawa ko, babalik ka para sa post-marriage visit ngayon. Hindi maginhawa para sa batang master na samahan ka pabalik. Sasabayan kitang bumalik sa pamilya Kiao. Sa pagbalik ngayong pagkakataon, kailangan kong malaman kung nasaan si Mama. Hindi maganda ang takbo ng negosyo ng Kiyaw nitong nakaraang 2 taon. Ang pangunahing dahilan ay dahil nakakuha ka ng ilang kliyente niya noon na malaki ang naging epekto sa kanya.
Nga pala, bakit mo siya masyadong tina-target? Minamaliit niya ako. Kinamumuhian niya ako dahil pilay ako. Kung hindi ako nagkakamali, kung hindi dahil sa mahinang pamamahala ng kanyang kumpanya, hindi ito tatagal ng ganito katagal. Kung hindi sana ang nobya, nagbago mula kay Isabel patungong Sofia. Oh. Hi. Hindi mahalaga. Pero, sino naman ang magpapakasal sa'yo? Maaga man o huli, kailangan mong makipagdiborsyo. Sino ang nagsabing makikipagdiborsyo ako? Hindi ka ba marahil interesado sa babaeng yon? Hindi ba? Ang babaeng ito ay talagang mas interesante kaysa sa inakala ko. Hi. Kapag sinabi ng isang lalaki ang ganito, malamang na mahulog siya sa kanya. Aking tagapagligtas. Nakita mo na ba siya? Magulo ang pinangyarihan ng aksidente noong araw na iyon. At ang surveillance footage, likod lang niya ang nakunan. Sa dami ng tao, saan ko siya mahahanap? Maliban kung siya mismo ang lumapit sa akin. Huwag na lang. May iba pa akong ipapagawa sa'yo. Narinig mo na ba ang kasabihang ibalik ang kayamanan ng buo? Summer, mukhang mabait sa iyo si Ethan. Ang laki ng handog. Kailangan mo pa rin akong pasalamatan sa pagbibigay sa iyo ng pagkakataong umangat sa buhay. Kung hindi lang dahil sa pilay niyang paa, hindi ka pa nga makakalapit sa kanya. Hindi magandang mag-usap tayo dito sa labas, hindi ba? Pagkatapos ng lahat, ito ay pagbisita sa tahanan. Hindi mo ba imbitahin ang iyong kapatid para sa isang tasa ng tsaa? Pumasok ka. Hoy, nasaan ang nanay ko? Nangako ka na kung magpapakasal ako sa pamilya Ethan. Pakakawalan mo ang nanay ko. Magsalita ka. Summer, ayos lang si Mama. Kumusta ka? Mama, nasaan ka? Mama, Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Ayos na ayos ang nanay mo. Paglingkuran mo ng mabuti si Ethan, at panatilihin ang magandang relasyon sa pagitan ng dalawang pamilya. Ang iyong ina, natural na alagaan ko siya ng mabuti. matandang lalaki, sinira mo ang pangako mo. Nangako ka na kung magpapakasal ako sa pamilya Ethan. Pakakawalan mo ang nanay ko. Hindi ka lang tumutupad sa iyong salita. Nanloloko ka pa. Pagbebenta ng iyong anak para sa karangalan. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan? Ano ang sinabi mo? Ikaw na magnanakaw. Ganyan ka ba magsalita sa iyong ama? Nakatingin ka pa rin sa akin ng masama. Hoy, paano mo masasaktan ang iyong asawa? Hindi ko ba pwedeng saktan ang sarili kong anak? Ano sa tingin mo? Isang simpleng tagapaglingkod ang makakapagsalita dito. Lumabas ka. Ginoong Jose, hindi kita nakita sa loob ng ilang araw. Mukhang naging mainitan ng ulo mo. Assistant David. Ang pangalan ko ay David. Dapat sana ay bibisita ako sa bahay ngayon. Ang CEO natin, si Marco, ay may problema sa kanyang mga binti, tulad ng alam mo, para ipakita ang kanyang paghingi ng paumanhin. Partikular siyang naghanda ng isang malaking regalo para sa'yo. Oh, Assistant Hugh. Anong malaking regalo? Ang kasal ni na Marco at binibining Sofia ay simple lang. Isang formalidad lamang. Walang mga regalong ibinigay. Kaya't partikular niyang inayos para sa akin. Naihatid ang mga regalo sa iyo ngayon. Ang unang regalo na ito ay ang deed of transfer para sa lupain ng Greenwoods No. 1 na napanalunan ng aming grupo Marco sa pamamagitan ng bidding. Ngunit huwag kang mag-alala. Binigyan ka namin ng diskwento na 10 milyong dolyar. Ang pangalawang regalo na ito ay ang sa Grupo Jose at Chroma International na kasunduan sa muling pagsisimula ng proyekto. Sa pagkakaalam namin, ang Chroma International ay sinuspinde ang kooperasyon sa Grupo Jose. Ngunit huwag kang mag-alala, ang aming CEO, si Marco, ay napakabuti sa kanyang biyenan. Nakipag-ayos siya, at ang Chroma International ay pumayag na muling makipagtulungan sa iyo. Bakit mukhang balisa ang matandang lalaki na iyon? Para naman sa ikatlong regalo. Ito ang deed of transfer para sa mga karapatan sa pagpapaunlad ng proyektong Liwayway na ang CEO na si Marco ay aksidenteng inagaw mula sa iyo noong nakaraang quarter. Marco, ito. Pinapahiya ba niya ang aking ama? Ang mga bagay na ito ay malinaw na. Mga proyekto na ninakaw mo mula sa aming grupo, Jose. At ngayon parang, kailangan ka naming pasalamatan sa iyong pabor. Si Marco na ito, talagang alam niyang mang-insulto ng tao. Binibining Sofia, ang sinasabi mo ay medyo hindi patas. Ang pagkuha ng mga proyekto sa mundo ng negosyo ay batay sa kakayahan. Higit pa rito, ang aming CEO, si Marco, ay naibalik na niya sa iyo kung hindi mo ito pinahahalagahan. At kagatin ng kamay na nagpapakain sa iyo. Hindi ba't masasaktan ng aming CEO Marco sa kanyang taos-pusong intensyon? Si Marco, naglalaro siya sa akin. Malinaw niyang alam, ang mga proyektong ito, hindi ko kayang hawakan. Kaya, naghanda siya na, ibalik ang kayamanan ng buo para ipahiya ako. Bakit mo nasabi iyan?
Kahit na ang lahat ng mga proyektong ito ay maibalik sa amin, hindi namin ito matatapos. Alam niya na ang cash flow ng Grupo Jose ay sira na at hindi namin matatapos ang mga proyektong ito. Kaya nagpapanggap siya para ipahiya tayo. Kiete. Si Marco na ito ay talagang tuso. Ginoong Jose, hindi na kailangang mag-init ang ulo ngayon. Kapag dumating mamaya ang aming CEO, si Marco, maaari ka na mag-init ang ulo. Ano? Ang aming CEO, si Marco, ay darating na agad. Ginoo. Paumanhin, tatay. Nahuli ako. Marco, anong nangyayari? Hindi ba't dapat lumpo ka? Marco, nakarecover ka na. Matagal na. Nagloloko ka ba? Ngayong nakarecover ka na, bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Kung sinabi ko sa'yo ng mas maaga, ibang anak ba ang ibibigay mo sa akin? Talaga? Ang ibig kong sabihin, Jose, talagang pinagplanuhan mo ito ng mabuti. Natatakot na ang mahal mong anak ay magdurusa pagkatapos mapangasawa ang pamilya Marco. Ipapasa mo sa akin ng isang tao na walang pasanin sa katayuan. Isang anak sa labas na itinapon sa lansangan. Bibigyan mo ako ng anak sa lansangan. Pero, kahit anong, anak pa ang ibigay mo sa akin, wala akong pakialam. Pagkatapos ng lahat para sa akin, ito ay isang kasunduan na hindi ko kailanman matatalo. Natutupad nito ang pangako ni Lolo, at nang hindi gumagastos ng kahit isang kusing, makakakuha ako ng babae. Bakit hindi ko gagawin? Marco, dahil pinakasalan mo si Sofia, tayo na ngayon ay mga biyenan. Sa hinaharap, kung patuloy mong pahihirapan ang aming grupo Jose sa negosyo, makakakuha ka ng masamang reputasyon sa pagsunog ng tulay. Hindi maganda yon para sa ang pamilya Marco, hindi ba? Lalabas ang balita, at hindi maganda yon para sa ang pamilya Marco. Huwag kang mag-alala, Ginoong Jose. Hanggat ang anak mo ay asawa ko, walang sinuman ang magtatangkang galawin ang iyong grupo Jose. Walang magtatangkang galawin ito. Hays, sabi nila walang pagpipilian ang mga ama. Pero sigurado bang mapipili ang asawa? Ako, si Sofia, ay talagang malas. Sa walong buhay, ang asawa ko ay parehong uri ng tao. Pareho silang ginagamit ako. Sofia, mayroon kang mukhang maasim. Mula pa noong simula, may utang ba ako sa'yo? Ginoong Marco, talaga kang nagbibiro. Paano ako magkakaroon ng pera para ipahiram sa iyo? Ako ang babaeng nakuha mo sa isang kusing, at hindi mo pa rin alam na ang mga tao ay maaaring presyuhan ng hayagan. Ano ang tinatawanan mo? Magmaneho ka. May gala bukas ng gabi. Kailangan mong sumama sa akin. Hindi, ayos lang, aakyat na ako. Sofia, Ano? hindi kita pinakasalan para bigyan mo ako ng ganitong asal. Sa tingin mo ba may karapatan kang tumanggi? E paano ka magiging kontento, Ginoong Marco? Masaya ka na ba ngayon, Ginoong Marco? Mabuti pang umiyak ka na lang. Pangit ng ngiti mo. Hayaan mo na, hayaan mo na. Ma'am, Ilset, ang ating binata ay hindi madalas ngumiti, at medyo mahirap pakisamahan. Higit pa sa mahirap pakisamahan, kahit aso sa kalsada, sisipain siya. Ang yabang niya, at tuso pa. Masungit ba ako? Itong babaeng ito, lalo lang lumalala. Hindi. Bakit ko naman papansinin ang sinasabi niya? Bakit hindi ka kumatok? Sige na. Ano ang kailangan mo at nandito ka pa ng ganito kalalim? Hoy, Ano, natatakot ka bang hawakan kita? Dati, noong naka-wheelchair ako, akala mo wala akong magagawa sa'yo. Kasal na tayo ngayon. Hindi ba dapat? huwag kang lalapit. Sabihin ko sa'yo, malakas akong manuntok. Sa tingin mo ba, kaya mo pa ring talunin ang lalaki gamit lang ang lakas mo? Ano ang sinabi mo? Dumating na ang iyong tagapagligtas. Talaga? Nailigtas mo ako 3 taon na ang nakalipas. Napanood ko na ang video. Siya nga. Binibining Lin, ano ang kailangan mo? Ikaw ang aking tagapagligtas. Ano man ang hilingin mo, ibibigay ko. Ginoong Marco, pakitulong sa akin. Wala na akong mapupuntahan. Gusto ko lang ng matutuluyan, sa lungsod ng liwanag. Bumangon ka muna. Hoy,
Binibini, ayos ka lang ba? Ang braso mo. Ayos lang ang braso ko. Nabangga ko lang naman. CJ, dahil ikaw ang aking tagapagligtas at wala kang mapupuntahan, maaari ka munang tumuloy sa Jiang Residence. Sabihin mo lang sa kanya kung may kailangan ka. Salamat, Ginoong Marco. Binibining Lin, dito ka muna sa kwartong ito ngayong gabi. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Salamat, tita. Walang anuman. Nga pala, ang ikalawang palapag ay para sa kwarto ng Ginoo at ng Ginang. Binibining Lin, huwag ka munang gumala. Lahat ay naaayon sa plano. Maayos ang takbo. Talagang gumaling na ang kanyang binti, gaya ng iyong prediksyon. Gumaling na nga. Lin Moran. Hanggat maayos ang plano, lahat ay matutupad. Lali pa din ang lahat ng sakit. Ano ang pinagsasabi mo? Nagpakita ang aking tagapagligtas sa kalagitnaan ng gabi. At babae pa. Pinatira siya ni Marco. Ginang, huwag po kayong magagalit. Hindi ako galit. Huwag kang mag-alala, Tita Zhu. Mabuti. Kung gayon, magpahinga ka na. Kanina lang sinabi ni Tita Zhu na hindi siya kailanman nagdala ng babae sa bahay. Pa, agad kang bumaliktad. Ang lalaking iyon. Ang mga lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan kahit kaunti. Siya nga ba talaga ang nagligtas sa akin? Ah, napala. Paano naman ang mga sugat sa katawan niya? Mukhang domestic violence. Domestic violence. Hoy, imbestigahan mo nga ang bagay na ito. MMHMM. At saka. Sigurado ka bang ayaw mong pag-usapan ito kay Binibining Kiyaw? Ang pagkakaroon ng ibang babae sa Jiang Residence. Hindi ba siya magseselos? Magsiselos? Kung hindi siya magseselos sa ganitong sitwasyon, ibig sabihin hindi siya nagmamalasakit. Hindi, dapat masaya ako. Ang pagkakaroon niya ng ibang babae ay nangangahulugang. Hindi na niya ako kailangan. Kung gayon, maaari akong makipagdiborsyo at makatakas sa pamilya Jiang. Huwag mo mang isipin yan. Bakit hindi ka ulit kumato? Ito ang tahanan ko. Maaari akong pumunta kung saan ko gusto. At ikaw naman, huwag mong isipin na makakatakas ka sa aking hawak. Narinig mo ba ako? Art. Sophia, baliw ka. Baliw ako, at kaya ko pang maging mas baliw. Sige na nga. Sophia, panalo ka na. Oh, huwag mong isara ang pinto kung hindi. Psycho ka. Kainis si Marco. Dahil sa iyo, hindi ako makatulog. Bakit hindi pa siya tulog ng ganitong oras? Talaga naman, ang pinakagwapo ay ang lalaking nakatutok sa trabaho. Hindi gwapo, hindi gwapo, hindi gwapo. Hindi talaga gwapo. Sophia, gumising ka. Ang kagwapuhan ay maaaring maging bitag. Ano nang binubulong mo sa sarili mo dito? Mag-isa sa hating gabi? Hindi. Pasok ka. Sa tingin ko, hindi. Anong ginagawa mo? Ang ganitong bagay ay dapat may pahintulot. Hindi yan karapat-dapat sa isang gentleman. Gusto ko lang humingi ng tulong mo. Lagyan mo lang ng pamahid. Seth, akala ko. Ano nang inakala mo? Seth, wala. Paumanhin. Mas magiging malumanay ako sa susunod. Anong ginagawa mo? Bakit ka namumula? Kasal na tayo. Kung gusto ko, sa tingin mo makakatakas ka? Hindi pa ako handa. Kailan ka magiging handa? Talagang hindi ngayon. Bakit hindi ka na bumabalik sa kama? Gusto mong manatili at magkaroon tayo ng magandang oras na magkasama. Muntik na, halos mawala ang aking kadalisayan.
Talaga naman, pare-pareho lang ang mga lalaki. Bakit hindi pa sila dumarating? Malapit na ang oras. Ginoong Marco, Uy. Sophia, oras na para umalis. Ah, na pala. Kunin mo ang Golden Branch Jade Leaf. Ha? Mauna ka na, may tatawag lang. CJ, tigil ka dyan. Sophia, wow. Sa Paris Spring Fashion Week venue na ito, isang damit na nagkakahalaga ng 800,000 piso. Ikaw, isang hampas lupa, suot mo pa talaga. Mukhang napaka mapagbigay ni Marco. Ito, 800,000. Diyos ko, mabibili na niyan ang bahay sa baryo ko. Hindi ka pa talaga nakakakilala ng mundo. Oh, ang ganda ng kwintas mo. Binigay ba yan ni Marco? Ano? Nagsiselos ka ba? Sayang, dati, ang posisyon ng young mistress ng pamilya Marco ay sa iyo. Binitawan mo lang yan. Heis, hindi mo ba gustong malaman ang kinaroroonan ng iyong ina? Kung handa kang sabihin sa akin, masasabi ko sa iyo. Pero, kailangan mong ibigay sa akin ang kwintas na iyon. Pag-aari ito ni Marco, hindi ito sa akin. Ang basta na lang pagbigay nito kay Isabel. Ay hindi tama, hindi ba? Ano? Hindi mo kayang ipamigay? Kwintas lang naman iyan. Si Marco ay napakayaman. Hindi mo ba gustong malaman ang kinaroroonan ng iyong ina? Isipin mo na lang na utang mo ito kay Marco sa ngayon. Maaari mo siyang bayaran mamaya. Mas mahalaga na mahanap ko muna ang aking ina. Heis, sabihin mo muna. Ang iyong ina ay wala sa lungsod ng liwanag. Oh, ikaw. Binibini. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Paumanhin. Ako ang nakabangga sa iyo kanina. Ayos lang. Ah, Binibini. Ano ang pangalan mo? Sophia, Sofia, ang ganda ng pangalan mo. Marco. Paano napunta ang kwintas na ito? Salig mo? Siyempre, ibinigay ito sa akin ng aking kapatid na si Sophia. Ano ang sinabi mo? Hoy, Hindi ito sa'yo. Ginoong Marco, nabalitaan kong magaling ka na. Congratulations. Maaari mo akong bigyan ng sandali. Ang asawa ni Marco ay hindi nakangailangan ng iyong pag-aalaga. Pinsan. Matagal na tayong hindi nagkita. Mukhang magaling ka na nga. Masaya ako para sa'yo. Pinsan. Magpinsan kayo. Ang aking ina ay tiya ni Marco. Dahil kasal ka na. Dapat mo siyang iuwi sa Ningyuan para bumisita. Nga pala, kamustahin mo si Lola at sabihin mong, magaling na ako. Pagkatapos ng aksidente ko, tininan ba ako ni Lola kahit minsan? Bakit ka nagpapanggap na napakabait ngayon? Huwag kang ang ganyan. Kahit ano paman, pinsan, magkapamilya tayo. Mayroon bang hindi natin pwedeng pag-usapan ng maayos? Hindi na kailangan. Teka muna, bitawan mo ako. Bakit lahat ng galit ay sa akin nakatutok? Hindi ako punching bag. CJ, pag-usapan natin ang mga katotohanan. Bakit mo basta na lang, ibinigay sa iba ang kwintas na ibinigay ko sa'yo? Sige na, kasalanan ko ito. Pero ang yaman-yaman mo naman, kwintas lang yan. Kung sakali, babayaran na lang kita. Bayaran mo ako. Lilith, Ito ay kakaiba. Paano mo mababayaran? Gamit ang pera. Mas mayaman ka pa ba sa akin? kung gayon, ano ang gusto mo? Ang hirap talaga makipag-usap sa taong ito. Bakit ka nagwawala na naman?
Sofia, naiwan mo ang bag mo. Salamat. Ano bang pinagwawala mo? Sofia, kasal ka na. Tigilan mo na ang pagkapit kay Carlos. Ano, gusto mong panindigan ang pangalan mo at maging maluwag na babae? Aling mata mo ang nakakita sa akin na umaakit ng iba? Inabot lang niya sa akin ang bag ko. Ibig bang sabihin, sa iyong paningin, ganoong ako kakaakit-akit? Kaakit-akit? Anong kagandahan? Nakakadiri ka sa kaplastikan. Kaya bakit ka nag-aalala? At isa pa, ingatan mo ang bibig mo, linisin mo ng kaunti. Ano bang maluwag na babae o puta? Hindi mo karapat-dapat ang iyong katayuan. Ano ang sinabi mo? Bakit mo na naman ginagamit ang iyong kaawa-awang kapangyarihan para mang-api ng tao? Lahat ay may pinagkukuhanan. Kung umaasa ka sa tatay mo, ako naman ay umaasa sa asawa ko. Ang asawa ko ay si Marco. Mas may kakayahan kaysa sa iyong binibini na katayuan. Ikaw, Isabel, ano man ang mangyari, siya, ang kapatid mo, paano mo siya nasaktan? Carlos Gage, girlfriend mo ako. Inakit ka ba niya? Sobrang nasasaktan ako. Hoy, Carlos Gage, sobrang nasasaktan ako. Nakakadiri ka. Bitawan mo. Isabel, bitawan mo. Isabel, Tatay, naku po, anak, ano ang nangyari sa mukha mo? si Sofia ang nanakit sa akin. Tingnan mo, ginulo pa niya ang mukha ko. Paano mo nagawang saktan si Isabel? Gaya ng inaasahan, ang babaeng tulad ng iyong ina ay maaari lamang magpalaki ng anak na tulad mo. Napakawalang katwiran. Nakakainis kang makita. Bakit ka nandito sa halip na umuwi? Nakipag-away. Sa tingin mo rin ba ay, napakabastos at hindi ako matitiis? Nakakahiya. Sobrang nasugatan. Nanalo ka ba? Hoy, ako ang mas nasugatan, okay. Wala akong pakialam. Basta nanalo ka. Umuwi na tayo. Marco, maghintay ka lang. Salamat sa ginawa mo kanina. Para saan? Nabuli ka at nakakahiya yon para sa akin. Asawa ka na ni Marco, kaya dapat lagi kang nananalo kapag lumalaban ka. Galit ka pa ba? Pagod na ako, mauuna na akong umuwi. Teka. Ginang Sofia, sinabi ng Ginoo na nasugatan ka, kaya espesyal niyang pinapunta ako dito para gamutin ka. May gusto sana akong itanong sa iyo. Yung Golden Branch Jade Leaf na bagay, talaga bang napakahalaga niyan? Si Marco ay, galit pa rin sa akin. Yung kwintas na iyon, pamana iyon ng ina ng Ginoo. Para sa Ginoo, ito ang pinakamahalagang bagay. Isang pamana. Teka. Marco. Bakit wala kang damit? Bakit hindi ka kumatok? Kumatok ako. Akala ko galit ka pa. Kaya ako. Pasensya na. Ano yon? Marco, pasensya na. Hindi ko talaga alam na ganoon kahalaga sa iyo ang kwintas na iyon. Napakahalaga. Kung hindi iyon mahalaga sa akin, pwede mo na lang ibigay sa iba. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Kung gayon, ano ang kailangan kong gawin para hindi ka masyadong magalit? Depende yan sa kung paano mo ako pasasayahin. Ano? Niyayakap mo ang sarili mo sa akin. Sabi ng nanay ko na ang mga yakap ay nakakabawas ng distansya sa pagitan ng mga tao. Hindi ka nagalit. Nakakangiti ka. Ang ganda mo tingnan kapag nakangiti ka. Dapat mas madalas kang umiti. Hindi yan pakikialam mo. Alam ko na, Marco, ikaw ay nagpapanggap lang na suplado. Tama ang hula ko, di ba? Bakit namumula ang mukha mo? Baka naman nananasa ka sa katawan ko. Hindi ako. Pero, nananasa ako. Ang gwapo mo talaga. Mahirap hindi mahumaling at mabuti ka sa akin. Ano ang tinitingnan mo?
Wala. Paano kung ulitin natin yon? Ayoko. Bumaba ka para sa almusal. Ah, na pala. Kailangan kong pumunta sa kumpanya. Pinsan, ito ang plano ng pagkuha para sa Century World. Tingnan mo. Mula ngayon, tawagin mo akong Presidente Jiang sa kumpanya. Sige po, Presidente Jiang. Tingnan mo. Presidente Jiang, andito na si Presidente Chin. Titignan ko ito mamayang gabi. Marco, palagi mong nagagawang swerte ang kapahamakan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka magiging kasing swerte. Nabaliw ka na ba? Gusto mo pa rin akong atakihin. Alam mo ba, na si Marco ay iniimbestigahan ang bagay na iyon. Nahanap na niya pati ang driver. Sa wakas ay nagawa ko, nasirain ang ebidensya. Huwag kang magdulot ng problema sa iyong sarili. Pero si Marco ay patuloy na nagdudulot ng problema sa akin. Nakikialam siya sa pagkuha, patuloy siyang nakikialam. Hindi ko kaya palawakin ang aking imperyo ng negosyo ng ganito. Imperyo. Nagdudulot siya ng problema sa iyo. Kung gayon, bakit ka babalik? Maghanap ka na lang ng ibang paraan. Maghanap ka na lang ng ibang paraan. Maghanap ka na lang ng ibang paraan. Kapag sinabi mo yan, bigla kong naalala. May babae sa tabi niya. Bigyan mo ako ng pera. Bigyan mo ako ng pera. Bigyan mo ako ng pera. Papa, huwag mo akong sasaktan. Wala talaga akong pera. Walang pera. Maaari kang lumabas at ipagbili ang iyong sarili. Nakikita ko ito ay, nakakahanap ka na naman ng mayaman. Hinihintay ko siya dito ngayon. Hinihintay siya. Nakipagtalik siya sa'yo. At ang mayamang pamilyang ito ay hindi man lang kayang bayaran. Ang kaunting perang Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ganyan yan. Sino ka ba? Bakit ka basta-basta nananampal? basta-basta akong nananampal. Tapos, ako ang tatay niya. Sasampalin ko siya kung gusto ko. Hindi mo ako makokontrol. Kahit anak mo pa siya, hindi mo basta-basta pwedeng sampalin. Sinampal ko siya, tapos, ako ang nagluwal sa kanya. At itong perang hawak niya ngayon, ay bayad sa pagbebenta niya ng sarili niya, sa akin sa hinaharap. Akala ko sapat na ang kasamaan ni Jose. Pero hindi ko inaasahan na mas malala pa ang taong ito. Sinisiraan mo ang sarili mong anak. Mas masahol ka pa sa hayop. Ano ang pinagsasabi mo? May tapang ka. Nalakas ang atakihin ang asawa ko sa tahanan ng pamilya Jiang. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Masyado kang mayabang. Naniniwala ka bang kaya kitang ipapatay? Sa isang tawag lang kay Don Emilio. Talaga ba? Don Emilio, narinig ko may nagsabi na kaya mong gustong pumatay sa akin. Hindi ko alam kung totoo yan. Kung ganyan nga, Ginoong Marco, sino naman ang magiging ganyan katanga para sabihin yan? Ang siyam na kapangyarihan ay umaasa sa Ginoong Marco para asikasuhin ang mga bagay sa lungsod ng liwanag. Basta't magbigay lang ng salita si Ginoong Marco. Ako, si Don Emilio, ang magtuturo sa hangal na ito ng leksyon. Narinig mo ba yon? Wala akong pakialam. Mura lang ang buhay ko. Kung hindi ko makuha ang pera ngayon, babalik ako araw-araw at pahihirapan ko ang buhay nyo. Hahaha. Tatay, pakiusap. Huwag ka namang ganyan. Anong gusto mong ipagawa ko? Nakakaawa rin si Miss Andrea. Kung pera lang. Kami. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Magsalita ka. Magkano ang gusto mo? 5 milyong piso. Kunin mo itong 5 milyong piso at umalis ka na. Kung makita pa kita ulit, papalisin kita sa lungsod ng liwanag magpakailanman. Talaga bang 5 milyon? Hahaha, ibibigay ko na siya sa iyo kung gayon. Kailangan mong alagaan ng mabuti si kuya mula ngayon. Umalis ka, hahaha. Presidente Marco, itong 5 milyong piso, siguradong ibabalik ko sa iyo. Itong 5 milyong piso, ituring mo na bayad sa pagligtas mo sa buhay ko. Miss Andrea, huwag kang masyadong malungkot. Hindi lahat ng magulang sa mundo ay mabuti sa kanilang mga anak. Maaari ba akong manirahan pa sa pamilya Jiang simula ngayon? Iyan. Nakadepende sa asawa ko. Gusto mo talagang hayaan si Andrea na manatili sa pamilya Jiang? Nakikita ko lang na medyo nakakaawa siya at naiintindihan ko ang sitwasyon niya. Wala siyang pagmamahal mula sa ama. Ayos lang yan, may asawa ka naman. Sa sala, may nanonood. Ang performance ko ngayon, tatay, hindi naman masama, di ba?
Kunin mo ang pera at umalis ka na. Lahat ng ito, kung maglakas loob kang magsalita, hindi ka na mabubuhay para gastusin yan. Sa totoo lang, napakamapang-api mo. Ang gawaing pananakit sa sarili. Sino ang nag-isip niyan? Hindi mo kailangang malaman yan. Kung gusto mo pa, makakuha ng pera sa akin, edi umalis ka na. Ay, hindi ko yata kayang tamaan ang napakagandang mukha na yan. Ang aking kinabukasan at karangalan ay nakasalalay sa'yo. Tampalasan. Bakit ka natagalan? Sobrang nami-miss kita. Kaya, naging perpekto ba ang plano? Talagang perpekto. Magandang umaga, Presidente Marco. Ginawa mo lahat yan. Hindi mo kailangang gawin lahat yan. Bisita ka lang. Hindi naman ako pwedeng kumain at uminom lang ng libre. Nakatulong ka sa akin ng malaki, kaya gusto kitang bayaran. CJ, Hayaan mo akong gawin yan. Ay, ito pala ang upuan ni Ginang. Paumanhin. Tingnan mo ako. Paumanhin po, Presidente Marco. Ayos lang, hindi ko naman yan pakialam. Pare-pareho lang naman ang pag-upo kahit saan. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Binibining Andrea. Masarap. busog na ako. Pupunta na ako sa trabaho. Hoy, Huwag mo siyang pansinin. Tuloy mo lang ang pagkain. Sophia, Ano? lumapit ka rito. Pupunta na ako sa trabaho. Sa pagitan ng mag-asawa, hindi ba dapat mayroong kahit anong pagpaparamdam? Hindi ka ba nagtatrabaho? Araw-araw, anong klaseng pagpaparamdam ang gusto mo? Talagang kakaiba ang taong ito. Ginang, ang matandang babae, gusto kang pumunta sa ninyuan. Ako, Ang lola ko sa ina ang gumuhit dito. Hindi ba maganda? ito ay iginuhit ni Lola. Mukhang si Marco ay hindi pa. Nabanggit ang kanyang lola sa ina sa'yo. Ang aking lola sa ina, Elena. Hindi ito ang Elena na naiisip ko, maaari ba? Ang aming master ng landscape painting, Elena. Mukhang mayroon ka ngang kaunting kaalaman sa sining. kaya ikaw si Sofia. Napangasawa mo si Marco, ngunit hindi mo man lang alam kung paano bumati sa mga nakatatanda. Saan mo natutunan ang iyong asal? Lola, paumanhin po. Pareho kaming naging abala. Hindi kami nagkaroon ng oras. Sa susunod, tiyak na gagawin namin ang formal na pagbisita sa iyo. Talaga bang mapupunta siya para makita ako? Ay, ang apo kong ito, sa kanyang paningin, wala man lang ako, ang kanyang lola. Sa pagitan ng dalawang ito, mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Bakit pareho silang tila nagtuturuan? Paano nangyari yun? Talaga sigurong gusto kanyang makita. Nagsasabi ka ba ng totoo? Lola Elena, dinala ko sa iyo ang paborito mong rose cake. Nako, bakit ka laging nandyan? Isabel, nandito ka pala. Hinahanap ko si Kuya Carlos. Pero Lola Elena, lumayo ka muna sa anak sa labas na ito. Siya, si Sofia at si Marco, parehong kasuklam-suklam. Magkapatid kayo ni Sofia. Tsaka, anak siya sa labas. Hindi niya kasalanan yun. Kasalanan yan ng tatay mo. Bakit mo siya laging sinisisi? Lola Elena, hindi ko iyon ibig sabihin. Sige na, dahil nandito na kayong lahat, manatili na kayo para sa hapunan. Darating ba si Marco? Darating siya. Kung hindi siya dumating, tatalian ko siya at dadalhin ko dito. Pinatawag ni Lola si Sophia. Sa Hacienda Elena, ano na naman ang gusto niya? Ginoo, magsalita ka ng maayos sa matandang babae. Huwag kang padalos-dalos. Sa totoo lang, ang matandang babae. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Tita Nena, sa paningin ni Lola, ako ang pumatay sa anak niya. Iyan galit na galit siya sa akin. Ayokong magpakita sa kanya, para hindi na niya ako pagalitan. Pero sabi ni Madam, maghahapunan siya sa Hacienda Elena, at gusto niyang sumama ka rin. Hindi ako pupunta. Sabihan mo si Sophia na bumalik. Sabi ni Madam, kung hindi ka pupunta, hindi siya babalik. Masyado ka bang naging mabait sa kanya kamakailan? Lumakas na ang kanyang mga pakpak, hindi ba? Kung ayaw niyang bumalik, edi huwag.
Si Sofia, ang babaeng yun, mahirap talaga pasayahin. Iba ang sinasabi, iba ang ibig sabihin. Madam, nandito na si Ginoong Marco. Bilisin mo, papasukin mo siya. Magdagdag ka ng pares ng chopsticks at bowls. Hindi na kailangan. Nandito ka na. Dahil nandito ka na, umupo ka rito. Sumama ka sa akin pauwi. Pinapunta ako ni Lola para maghapunan. Hindi ako aalis. Sofia, ikaw. Dahil nandito ka na. Bakit hindi ka umupo at kumain? Si Marco at si Sofia. Parang may kakaiba. Naglalambingan. Nakakainis talaga. Marco, dahil nandito ka, kumain na tayo ng sabay. Matagal na tayong hindi kumakain, nang magkakasama. Hindi ba si Lola? Ayaw akong papuntahin? Tumahimik ka. Kumain ka. Kung hindi ka kakain, umalis ka na. Uwi na lang ako mamaya. Noong maliit ka pa, paborito mong pastry. Nagpagawa ako kay Sister Kiyu. Iuwi mo na. Peanut brittle na naman? Anong ginagawa mo, Marco? Marco, mabuti ang intensyon ko. Kung hindi mo tatanggapin, sige, bakit ka nagtatantrums? Oh, Marco. Anak ko. Anak ko. Paano nagawa ng mga magulang na basta na lang umalis ng ganito? Opo, Ginoo. Siya at si Ginang ay pinrotektahan ng Ginoo, gamit ang kanilang mga katawan. Kung hindi, pagkatapos ng ganito kalaking aksidente sa sasakyan, paano ang Ginoo makakaligtas ng walang pinsala? Kung hindi ka nagpumilit na pumunta sa amusement park, hindi sana namatay ang iyong ama. Bakit ka nabuhay? Ikaw ang may sala. Binibini, pakalmahin mo ang iyong sarili. Ang Ginoo ay bata pa. Wala siyang naintindihan. Mama, pakalmayin mo ang iyong sarili. Anak. Mama. Mama. Mama, gumising ka. Sinasabi mo bang, sinisisi ni Lola si Marco sa pagkamatay ng mga magulang niya? At iyon ang dahilan kung bakit ang hidwaan nila ay napakalalim? Tama. Pero parang hindi naman. Si Lola ay hindi makatwiran. Hindi siya mukhang walang katwiran. Sinubukan pa niyang makipagkasundo kay Marco ngayon. Binigyan pa niya ito ng mani na matamis. Ang mani na matamis na iyon ay gusto ni Ginoong Carlos. Ang ating Ginoo ay allergic sa mani. Noong bata pa siya, aksidenteng nakakain siya ng mani at halos mawala ang kalahati ng kanyang buhay. Ah! Umiyak ka. Hindi dapat umiiyak ang lalaki. Ano ng dahilan para umiyak? Malinaw na umiyak ka. Huwag mo akong istorbohin. Kailangan kong magtrabaho. Marco, ano ba itong tungkol sa lalaki at babae? Kahit mga aso umiiyak kapag malungkot, bakit ka pa magpipigil? Ang paraan mo ng pagpapatahan ay kakaiba. Huwag kang mag-alala, poprotektahan kita simula ngayon. Tiyak na hindi kita hahayaang umiyak. May napagkamalan ka ba? Ako dapat ang hindi nagpapapaiyak sa'yo, di ba? Sige na, nagmamadali kang ipatawag ako. Ano iyon? Sofia, ang grupo Jose ay nagkaroon ng problema sa kapital. At kailangan nila ng 100 milyon para kunan ito. Humingi ka ng tulong kay Marco. Hindi ba't mabait siya sa'yo? 100 milyon. Engan, Paano kung ganito? Hayaan mo akong makita ang nanay ko at tutulungan kita. Sofia, maayos naman ang pag-aalaga ko sa nanay mo. Gusto mo siyang makita ngayon? Hindi pwede yan. Ang dami mong pakana. Paano kung tumakas kayong mag-ina? Ikaw, Bukod pa riyan, miyembro ka ng pamilya Kiao. Kung mahihirapan ang grupo Jose, makakaya mo bang manood lang? Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang nagastos ko sa inyo ng nanay mo sa mga taon na ito? Hindi ko naman kayo tuluyang pinabayaan. Higit pa sa sapat ang ibinigay ko. bakit mo kami ng nanay ko kinamumuhian ng ganyan? Pagkatapos ng lahat, kasama mo na siya ng napakaraming taon. Paano mo magagawang talikuran ako? Nang ganito, Sinasabi mo ang nanay mo. Anong klaseng tao ang nanay mo? hindi mabuting tao ang nanay ko. Kailangan ng dalawa para sumayaw at hindi ka rin mabuti. Bastos, paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Jose, ikaw ang tatay ko. Wala pang 5 beses tayong nagkita. Bilangin mo para sa sarili mo. Ilang beses mo na akong sinaktan? Dati lagi akong nagtataka. Nagtataka ako kung anong klaseng tao talaga ang tatay ko. Kung kailan niya tuluyang dadalhin, pauwi si nanay at ako. Ngayon, hindi ko na inaasahan. Wala na akong pakialam. At saka,
Hindi ko alam kung bakit. Ganito mo kamuhian sina nanay at ako. Pero si nanay sa harap ko, hindi kailanman nagsabi isang masamang salita tungkol sa iyo. Kaya naman sa lahat ng taon, lagi akong naniniwala, may mga pinagdaanan ka. Hindi ka isang mabuting ama. Pero hindi ko kailanman sinisi ka. Isabel, sino ka para isipin mo na isisi ang tatay ko? Ikaw, ipinanganak ng isang traidor. Anong hustisya ang nararapat sa iyo? Isabel, nasabi ko na sa iyo. Kung maglakas loob kang insultuhin muli si nanay, pupunitin ko ang bibig mo. Oh, natatakot ako. Hindi mali ang sinabi ko. Ang nanay mo ay isang traidor. Isabel, naglakas loob kang saktan ako. Tatay, sinaktan niya ako. Hayaan mong tingnan ko. Ikaw na matandang lalaki. Pareho silang anak mo. Para kay Isabel, nagpapakita ka ng walang katapusang pag-aalaga. Pero para sa akin, pananakot at paggamit lang ang ginagawa mo. Sophia, dahil gusto mong malaman kung bakit kita kinamumuhian. Kung gayon, sige. Sasabihin ko sa'yo ngayon, ang katotohanan, ang dahilan kung bakit kita kinamumuhian, ay dahil sa'yo. Dumadaloy ang kalahating maruming dugo. Noong mga panahong iyon, kung ang nanay mo, hindi ka nilasing at pinatulog, na isinilang ka, isang hostess, mula sa isang nightclub. Itinago ito sa akin, lihim na isinilang ka, at saka lumapit sa akin, na may gene test report na humihingi ng responsibilidad. Kung hindi niya, ginawa ang eksenang ito. Ang nanay ni Isabel, hindi sana magagalit at alis ng bansa, para lang mamatay sa aksidente sa ibang bansa. Impossible. Nagsisinungaling ka. Hindi ganyan ang nanay ko. Sophia, sa tingin mo ba hindi kita dapat kamuhian? Kailangan ko pa bang tanggapin ka ng buong puso sa grupo Jose para mainis ako? Ngayon, nakilala mo na ba ang lugar mo? Hindi ka na nga dapat dumating sa mundong ito. Ano pa ang inaasahan mong pagmamahal ng ama? Talaga namang sobra ang pagtingin mo sa sarili mo. Sophia. Hinahanap kita buong araw. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono mo? Ano ba talaga ang nangyari? Kumusta ang kutis mo? Bakit ang maputla mo? Nagsinungaling ka sa akin. Nagsinungaling ka sa lahat ng bagay. Walang totoo. Walang totoo. Sophia. Gumising ka. Sophia. Sophia. Umuwi na tayo. Doktor, kumusta siya? Ay, maayos naman siya. Irregular ang tibok ng puso niya kanina. Palagi siyang may mababang asukal sa dugo. Malamang kulang lang sa asukal, kaya siya nahimatay. 2 bag ng glucose solution lang, ayos na siya. Hindi. Bakit hindi natin siya bigyan ng full check-up? Nagsuka lang siya. Baka naman. Buntis. Hindi buntis ang asawa mo. Kaka-check lang namin, tungkol naman sa pagsusuka. Kapag ang tao ay stressed, maaari silang makaranas ng pagduduwal. Kaya ang pagsusuka ay normal na reaksyon din. Ano ang tinatawanan mo? Ubo. Mukhang ang Presidente Marco natin ay sabik na sabik maging tatay. Oh, nalaman mo yan? Tawa. Masyado kang komportable, di ba? Paano kung ilipat kita para magtrabaho sa Pilipinas? Ubo. Nagsimula na ang Ferris wheel. Pupunta ako para tingnan ang Ferris wheel. Hoy, ikaw. May iba pa ba na bumabagabag sa'yo? Mas maayos na. Gutom ka ba? Hindi mo tinatanong kung ano ang nangyari sa akin. Kung gusto mong sabihin sa akin, sasabihin mo. Halika na. Uwi na tayo para maghapunan. Ilset, Hoy. Mababa ang blood sugar mo. Hindi ka pa kumakain. Huwag kang inom ng malamig na gatas. Kumain ka ng lugaw. bakit napakabuti mo sa akin? Asawa kita. Kanino pa ako magiging mabuti? Lola, Nako, Sofia, bakit ka nandito? napdalaw lang ako. Hayaan mong tulungan kita. Hoy, lahat ng mabigat na trabaho ay dapat ipagawa sa iba na kaya nito. Sadyang wala lang akong magawa. Kaya tatabisin ko na lang itong mga bulaklak at halaman para lang lumipas ang oras. Ayos lang iyan, Lola. Noong nasa bahay ako, lagi ko itong tinutulungan si Mama. Gustong-gusto rin ni Mama na magtanim ng mga prutas at gulay. Sa sarili niyang hardin, malalaki at matatamis ang mga pipino noon.
Kung magkakaroon ka ng pagkakataon na pumunta, siguradong patitikimin kita. Sige. Tutulungan kitang ilipat ang mga bulaklak na iyan. Sa araw, mas gaganda ang pamumulaklak nila. Masayahin talaga ang batang ito. Kahit 2 beses pa lang kitang nakilala, agad kong naramdaman na bagay ka kay Marco. Swerte ni Marco na nakilala ka. Lola, mabuting tao talaga si Marco. Ang makilala siya, ay swerte ko rin. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Ay, Carlos, nandito ka na pala. Kayo na ang mag-usap. Magpapalit lang ako. O ay, Pinsan, alam mo bang nandito sa lungsod ng Ningyuan ang pinsan ko? Hindi siya magagalit. hindi niya gagawin iyon. Si Marco ay isang tao na, mukhang mahirap pakisamahan. Ngunit sa totoo lang ay mabuti siyang tao. At kahit magalit pa siya, madali lang siyang pakalmahin. Pero kung isang araw, ipagkanulo ka niya, mananatili ka pa rin ba sa tabi niya? Ipagkanulo. Hindi niya gagawin iyon. Lola, magkakasakit ka sa lamig kung dito ka matutulog. Sofia. Nako, hindi mo. Kailangang manatili dito kasama si Lola. Dapat bumalik ka na agad. Natatakot ako na. Hahanapin ka ni Marco. Huwag kang mag-alala, Lola. Sinabi ko na sa kanya, mananatili ako para samahan ka ngayong gabi. Pumayag siya. Siya. Napakamasunurin niya. Iba talaga siya sa'yo. Nako, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang kabutihan niya sa akin. Marco. Ang dami mong nainom sa event na yon. Hoy, ano to? Tita Nena, kasalanan ko lahat. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tita Nena, tingnan mo itong sabaw, napakainit at mamantika. Paano kung ako na lang ang maghain para sa kanya? Magpalat ka na ng damit. Tita Nena, minamaliit mo rin ba ako? Hindi totoo yan. Andrea, masyado kang sensitibo. Ngayong wala si Ginang Sofia sa bahay, hindi maganda ang ginagawa mo. Tita Nena, napakabait sa akin ni Binibining Sofia at Ginoong Marco. Tinutulungan ko lang sila. Hindi ko inaasahan na ganyan ang tingin mo sa akin. Tita Nena, katulad ba nila, minamaliit mo rin ako dahil sa aking pinagmulan. Ito, Mahigit 1 linggo na akong nakatira dito. May nagawa ba akong mali? CJ, dalhin mo iyan kay Marco. Magpapalit ako. Napakahirap niyang pakisamahan. Anong ginagawa mo dito? Presidente Marco, ginawan ka ni Tita Nena ng sabaw para sa hangover. Nakita mong sobra kang uminom. Salamat, iwanan mo na lang dyan. Presidente Marco, ang sabaw para sa hangover ay dapat inumin ng mainit. Maganda ito para sa tiyan mo. Marco, bumalik na ako. Binibining Sofia, kagabi, sobra lang ang nainom ni Presidente Marco. Bakit ka nasa kwarto ko? Kagabi, sobra kang uminom. Kaya kami, Sofia, hintayin mo ako, pakinggan mo ang paliwanag ko. mukhang nagtagumpay ang plano. Sofia, hintayin mo ako. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Kayo, hubad, nakahiga ng magkasama. Nakita ko lahat. Isang gabi pa lang akong wala at ganito ka nakadesperado. Gusto mo ba akong pandirian? Hindi mo kailangang gawin yan. Sa bahay ng mga Marco, gusto mo si Andrea. Wala akong tutol. Kailangan mo munang hintayin ang diborsyo natin. Pagkatapos ng diborsyo ko, kahit anong gusto mo ang gawin mo, hindi ako makikialam. Wala akong pakialam kung maniniwala ka o hindi. Wala talaga akong tinatagong intensyon kay Andrea. Tungkol kagabi, wala talaga akong maalala. Malapit na sana akong magpaliwanag. Pero nagpadalos-dalos ka lang sa paghuhusga. Hindi ka talaga nagtitiwala sa akin. Gusto mo magtiwala ako sa'yo? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, paano pa ako magtitiwala? CJ, sige, saktan mo ako. Saktan mo ako hanggang sa kumalma ka. Hanggang sa hindi ka na malungkot. Bitawan mo ako. Tungkol kagabi, siguradong bibigyan kita ng paliwanag. Hindi ako ganoong klase ng tao.
Talaga bang? Wala kang ginawa? Sumpa ko. Tungkol sa nangyari kagabi, totoo lang, wala talaga akong maalala. Bukod pa dyan, kaunti lang naman ang nainom ko kagabi. Kahit palasing ako, imposible namang wala akong maalala. Paano naman si Andrea? Anong gagawin mo tungkol sa kanya? Lahat ng nangyari ay kasalanan ko. Talagang walang alam si Ginoong Marco. Binibining Sofia. Paumanhin. Ako ang nagkaroon ng masamang hangarin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kagabi, paano naman ako mapapasama sa'yo? Kasalanan ko. Nahulog ako sa'yo mula nang iligtas mo ako mula sa tatay ko noon. Nahulog ako sa'yo. Hindi ako humihingi ng kahit anong titulo. Gusto ko lang manatili sa tabi mo. Kahit pa isa lang akong tagapagsilbi, handa ako. Mukhang ako ang nakakaabala. Ginoong Marco. Pupunta muna ako kay Lola. Kapag naayos mo na ang gulo na ito, hanapin mo ako. Sophia, Ginoong Marco. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Wala akong mapupuntahan. Ako pa rin ang nagligtas ng buhay mo. Hindi mo pwedeng basta nalang itapon. binibining Lin. Kailan ba kita sinaman ng loob? Bakit ka nagkakaroon ng ganyang mga iniisip? Personal kong, kinamumuhian ng isang uri ng personalidad na kilala bilang histrioniko. Nakakalungkot na hindi ka artista. Sayang talaga ang talento mo. Pero hindi ako magpapaloko. Mukhang hindi ka kayang panatilihin ng pamilya Marco. Maaaring hindi mo gusto. Pero may iba pa rin. Sophia, hindi ka pwedeng umalis sa pamilya Marco. At hindi ka pwedeng pumunta sa Hacienda Elena. Sino ka para sa akin? Anong karapatan mo para sabihin sa akin ang gagawin ko? Pupunta ako kung saan ko gusto. Sophia, buksan mo ang pinto. Ano? Umalis na talaga siya. Ang sama niya. Narinig ko na nag-iwan siya ng suicide note na inaamin ng pagnanakaw ng pondo ng bayan sa nakalipas na ilang taon. Siguro konektado ito sa iyong kamakailang pagsisiyasat sa pananalapi ng kumpanya. Natakot siyang mahuli at ayaw niyang makulong. Kaya siya. Hindi, teka. Iniimbestigahan ko kung si Carlos ba ang naglipat ng pondo mula sa Grupo Jose. Bakit bigla siyang lumapit at umamin? Hindi mo ba iniisip na ang buong bagay na ito ay talagang kakaiba? Siguro dapat na lang akong bumalik. Siguradong mamimiss ko. Si Marco. Hindi, Sophia. Hindi ka pwedeng maging ganyan ka-inosente sa pag-ibig. Siya ang nagkamali. Hindi mo siya basta-basta mapapatawad. Sofia. Nandito ka, bakit hindi ka pumasok? May dala kang malita. Nag-away ba kayo ni Marco at tumakas ka sa bahay? Nahulaan mo, ha? Tara na. Siguradong si Lola ay matutuwa na makita ka. Sophia. May sakit ka ba? Talaga namang nakakainis ka. Imbes na manatili sa bahay kasama ang iyong asawa, nandito ka sinusubukang akit-akitin ang kasintahan ng iba, hindi ba? Sa liwanag ng araw, anong mata mo nakita akong sinusubukang akitin siya, hindi mo iniisip na tanging paghuhubad at pagtulog. Ang maituturing na atraksyon, di ba? Ang pagpapakita ng pabor sa ibang lalaki na ganito ay isa rin. Atraksyon, alam mo, Isabel, ganyan ka ba magsalita sa iyong hipag? Humihingi ka ng tawad? Carlos. Ano na naman ang nangyayari dito? Sa umagang-umaga, ang ingay ni Lola, pwede ba akong manatili sa iyo ng ilang araw? Sofia. Ano ang problema? Nag-away ba kayo ni Marco? Siya ang nagkamali. Bakit si Carlos ay nagmamalasakit sa masamang tao na iyon, si Sofia, tungkol sa kanya? Hindi ka pwedeng manatili sa Hacienda Elena. Kapag nag-aaway ang mag-asawa, dapat nilang ayusin ng maayos ang kanilang mga problema. Ang pag-iwas sa problema at pagtatampo ay haantong lamang sa pagkasira ng isa't isa. Butler Film, dalhin mo siya sa villa ni Marco. Hindi ako babalik. Ayokong makita si Marco. Lola, kung hindi mo ako papayagan manatili, pupunta ako sa ibang lugar. Ano ba talaga ang nangyari? Para ang isang masayahing bata ay biglang naging matigas ang ulo. Butler Feng, samahan mo siya at ipagbigay alam kay Marco na kailangan nilang ayusin ang kanilang mga problema. Gusto niyo po ba ng dyaryo? Kailangan niyo po ba ng papel? Marco, ikaw na traitor.
Miss ko si Mama. Gusto ko nang umuwi. Sophia, nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo dito mag-isa? Sa gabi? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala para sa'yo? Hindi ba kasalanan mo lahat? Kasalanan ko lahat. Umuwi ka na sa akin, okay? Hindi, ayoko. Hindi pa kita napapatawad. Mapatawad mo man ako o hindi, hindi kita hahayaang gumala sa kalsada ng mag-isa. Asawa pa rin kita. At ako ang responsable para sa iyong kaligtasan. Umuwi ka na sa akin ngayon, okay? Binibining Lin, pakiusap magmadali ka. Malapit na babalik si Madam. Nasaan si Yuhan? Ang batang amo ay hindi mo na makikita muli. Ako, si Andrea. Tiyak na babalik. Pinapadala ko na si Andrea palayo. Mas panatag ka na ba ngayon? Hindi. Huwag mong isipin na dahil lang dito. Mapapatawad kita. Sige, kaya kong maghintay. Kaya kong maghintay habang buhay. Pero, hindi mo pwedeng hiwalayan ako. At hindi mo pwedeng iwanan ako. Sino ka para sabihin yan? Ako ang asawa mo. Ano naman kung asawa mo ako? Hayaan mong sabihin ko ito sa'yo. Ako muna si Sophia. At kung unahin mo ako, hihiwalayan kita agad. Hindi kita hihiwalayan. Huwag mo nang isipin yan. Bakit ka ganyan ka-dominant? Ganyan ako ka-dominant. Pero sa'yo lang ako, ganito ka-dominant. Hindi ko inaasahan na talagang paalisin ka ni Marco. Ayoko na ring tumira sa bahay ng pamilya Marco. Palagi na lang silang nagpapakita ng pagmamahalan. Nakakainis. Sa huli, nasayang lang lahat. Nakipagtalik ka kay Marco. At hindi man lang nagalit si Sofia. Ako ang babae mo. Paano naman ako makakatulog kasama si Marco? Para lang sa palabas. Bukod pa riyan, gamot pampatulog lang ang ginamit ko. Hindi gamot pampaganya. Hindi ko lang inaasahan na mabilis silang magkakabati. Kung gayon, kailangan kong humanap ng iba na tutulong sa akin. Mahal ko, punta na tayo sa England. Mayaman ka na naman. Punta na tayo sa England at mamuhay ng sarili nating buhay. Marco, hindi natin siya matatalo. Tama ka, di ba? Lahat naman nagsasabi niyan, di ba? Hindi ko siya matatalo. Dahil lang sa apelyido niyang Marco. Kung ako rin ang apelyido ko ay Marco, mas mapapaganda ko pa ang grupo Marco kaysa sa kanya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Magkaiba talaga kayo ni Marco. Bakit lagi mong ikinukumpara ang sarili mo sa kanya? Kaya, sa tingin mo, mas magaling ako o siya? Malinaw naman yan. Siyempre ikaw. Wala na itong saysay. Pagkatapos ng nangyari kay Marco, hindi niya pinagkakatiwalaan si Sofia. Wala naman siyang sama ng loob. Isang bagay na lang ang paghihintay. Kung kailan, Dodyugo ang tinik na ito. Hindi ko maintindihan kung bakit ka desidido kang paghiwalayin sila. Gusto mo ba ang mga ari-arian ni Marco? O gusto mo si Sofia? Teka, pag-isipan ko. Siguro pareho. Ano ang ibig mong sabihin? Sige na, nagbibiro lang ako. Kapag tapos na ito, dadalhin kita sa malayo. Talaga? Gaya ng sabi mo, pupunta tayo sa England. Tulong. Mama. Sofia, nandito na si Mama para sunduin ka. Mama. Ayos ka lang ba? Sobrang na-miss kita. Batang pasaway, nandito lang si Mama. Mama, nasaan ka ba? Nitong mga nakaraang araw. Anong nangyari? Kinulong niya ako sa lungsod ng Liwanag, sa isang villa, sa tabi ng ilog na pag-aari ng Grupo Jose. Napakahirap para sa akin na makatakas. Alam ko, ginagamit niya siguro ako para takutin ka. Kaya naman mabilis akong pumunta para hanapin ka. Kailangan mong sumama sa akin ngayon. Pero Mama, nagawa ko na. Pwede natin yan pag-usapan mamaya. Bilisan natin. Umalis dito. Tara na. Mama, Sophia, saan ka pupunta? Marco, Bakit ka basta na lang? Aalis kasama ang iba. Tara na, uwi na tayo. hindi. Sino ka ba? Sofia, kilala mo ba siya? Siya. Ang asawa ko. Pinapayuhan kita na huwag makialam. Mag-asikaso ka ng sarili mong problema. Sige, kaya ikaw ang asawa niya. Ako naman ang nanay niya. Mama, ikaw na bata. Sabihin mo ang gusto mo. Pwede kang kumain kahit anong gusto mo, pero huwag kang kung ano-ano ang sasabihin. Binalaan na kita. Kung magsalita ka pa ng kung ano-ano, hindi na ako magiging magalang. Ikaw. Ay, siya na nga pala ang nanay ko. Ang tunay kong nanay. Siya.
Mama, Kaya pala, nagpakasal ka na talaga. Yung matandang Kiyaofeng. Kakagraduate mo lang, at pinagpapakasal ka na niya. Pupuntahan ko siya. Ay mama, teka. Mama, ikaw. Sino ang nanay mo? Mama, huwag ka naman ganyan kaseryoso. Hindi naman nagkasala si Marco. Ano bang pinagsasabi mo? Gaano na kayo katagal kasal? Sobrang nahuhumaling ka sa lalaking to. Hindi mo nakilala ang sarili mong ina. Lahat ng lalaki, hindi mapagkakatiwalaan. Kahit gwapo pa sila. Hindi mo pwedeng tingnan lang ang mukha nila. Ang itsura ang pinakawalang silbi. Yung matandang lalaki mukhang, ganun, at hindi rin mapagkakatiwalaan. Pero hindi mo pa rin ba siya gusto? Sofia, ikaw, paano mo? Agad kinampihan. Hindi po, mama. Ako. Mabuti ang trato niya sa akin. Talaga. Mama. May sinabi sa akin si Kiaofeng. Sinabi ba ni Kiyaofeng sa iyo na ang nanay mo ay hostess? Sofia, ang dating propesyon ni Mama ay hindi marangal. Pero bawat isa ay may sariling hirap. Dati kaming mahirap at kailangan kong suportahan ang pag-aaral ng nakababata kong kapatid. Kailangan kong magsimulang magtrabaho ng maaga. Ang pagiging hostess ay hindi marangal pero malaki ang bayad. Nahulog ako kay Jose sa unang tingin. Naging aksidente ang pagbubuntis ko sa iyo. Hindi ko siya ginamitan ng gamot. Kailangan mo akong paniwalaan. Mama, kahit ano pa ang tingin ng iba sa iyo, sa puso ko, ikaw pa rin ang inang nagpalaki sa akin ng malusog, na nagturo sa akin kung paano kilalanin ang mga tao at bagay. Ikaw ang pinakamagaling na ina sa mundo. Mama. Salamat. Si Mama ang dapat na magpasalamat sa iyo. Binigyan mo si Mama ng mas malaking motibasyon sa kanyang mahirap na buhay. Mama. Talaga namang, masaya ako ngayon. Kasama ka sa tabi ko. At, nakilala ko rin si Marco. Siguro ako, ang pinakamasayang tao sa mundo. Marco, talagang mabuti ba ang trato niya sa iyo? Hindi lang basta mabuti ang trato niya. Siya mismo ay isang napakabuti talagang tao. Oh, Sofia. Huwag mo nang alalahanin ang sinabi ni Jose sa iyo. Ang mga sama ng loob ng aming henerasyon ay walang kinalaman sa iyo. Ang ina ni Isabel, bagaman aksidente, ay talagang may kinalaman sa akin. Isabel, nawalan siya ng ina noong bata pa siya. At lumaki, sa pagpapalayaw ni Jose, hindi maiiwasan na medyo mapilit at padalos-dalos siya. Huwag mo siyang kamuhiin ng sobra. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang paningin, si Mama ay talagang masamang babae. Mama. Carlos, buntis ako. Ano ang sabi mo? Sabi ko, magiging ama ka na. Hindi ka ba masaya? Anong problema? Hindi ka ba masaya? Gusto kong bumalik ka sa pamilya Marco. Kay Marco. Bakit? Nakalimutan mo na ba? Ito ang plano natin. Carlos, itigil na natin ang pakikipag-ugnayan sa kay Marco, okay? Maging mabuti ka. Basta't magtagumpay tayo sa pagkakataong ito. Magpapakasal tayo. Hindi mo ba gustong maging misis, Ke? Gusto mo akong pakasalan? Talaga? Siyempre, totoo. Naku, Binibining Lin. Binibining Lin, hindi ka pwedeng pumasok. Paano mo nagawang pumunta muli sa bahay ng pamilya Jiang? Buntis ako sa anak mo. Marco, ano ito? Ginoong Marco, alam kong noong gabing iyon ay kasalanan ko. Pero ang bata ay inosente. Kailangan mong panagutan ang bata. Ano? Marco, ano ang sinasabi niya? Alam mo ang mga kahinat na ng pagsisinungaling sa akin, hindi ba? Kung hindi, pwede kang maghintay hanggang ipanganak ang bata at magsasagawa tayo ng paternity test. Hindi mo man lang naaalala, ang nangyari noong gabing iyon, ilang buwan lang, ay sapat na para sa akin. Naguluhin ang pamilya Jiang. Binibining Lin. Ano ba talaga ang gusto mo? Ginoong Marco, hindi ako humihingi ng anumang titulo. Gusto ko lang manatili sa pamilya Jiang at ipanganak ang bata. Kung hindi, ang batang ito, na walang pangalan o katayuan, ay magiging anak sa labas. Tulad mo. Andrea, inayos siya ni Tita Zil. Naiintindihan ko, Ginoo.
Andrea. Tingnan mo ako. Ako, si Marco, ay nanumpa. Hindi ko talaga nagalaw si Andrea. Kung gayon, paano nagkaroon ng anak iyon? Kailangan mong tanungin si Andrea. Bigla kong naramdaman na si Andrea. Ang kanyang hitsura ay kahina-hinala. Gusto niyang umarte, kaya makikipaglaro tayo. Makikipaglaro. Talaga bang iniisip mong ganoon ako katanga na maniniwala ako sa anumang sabihin niya? Kung gayon, paano ako? Makikipagtulungan sa iyo. Siyempre, sa pamamagitan ng pag-aaway. Kung mas matindi, mas mabuti. At kung mas totoo, mas mabuti. Andrea. Sa totoo lang, natakot ako mula pa sa simula. Hindi mo pinakinggan ang paliwanag ko noon. Natakot akong mag-impact ka ng iyong mga gamit at umalis ng bahay. Hindi pa kita napapatawad. Pagkatapos ng bagay na ito, haharapin kita ng maayos. Sinabi ko na sa'yo, aksidente lang yon. Walang lalaking mabuti. Hindi ka iba, Marco. Kung gusto mong manatili siya sa pamilya Jayang, makikipagdiborsyo ako sa iyo. Diborsyo. CJ, gawin natin. Diborsyo. Sophia, anong ginagawa mo? Hindi pa nga tayo diborsyado. Ito ang tinatawag na paghihiwalay. Ayokong tumira kasama ang, ikaw, napakabastos mo. CJ, Paborito ko yan. Maleta. umaarte ka lang. Anong ginagawa mo? Seryoso ka ba? Kasalanan mo't hindi ka umiwas. Huwag kang mag-alala. Sofia at Marco ay nag-aaway na sa isa't isa. Sa tingin ko, hindi na ito magtatagal. Mukhang kailangan nating dagdagan ng anghang. MHM, ano pa ang gusto mong gawin? Paumanhin, Isabel. Bakit? Siyang yan. Hindi ba't sinabi mong gusto mong pakasalan ako? Alam ko, hindi ako pwedeng magpakasal sa iba. Kung may iba akong mahal. Sino pa ang gusto mo? Gusto ko si Sofia. Paumanhin, Isabel. Si Sofia na naman? Bakit ba lahat ng gusto ko kailangan niyang pag-agawan? Isa lang siyang anak ng basura. Paano siya naglakas loob na ipagpalit mo ako sa kanya? Paumanhin, Isabel. 70.133. Totoo ba ang sinasabi mo? Nasa pamilya Jeng na si Maria. Paano niyo hinahawakan ito? Hindi niyo man lang mabantayan ng isang tao. Ano ang gagawin natin ngayon, Presidente Kiao? Hindi namin magagawang at kidnapin ang isang tao mula sa pamilya Jeng. Kalimutan muna natin siya. Sa ngayon, si Yuhan at si Sofia ay magkasundo pa. Tinataya ko, hindi sila magtatangkang gumawa ng anuman sa aming pamilya Kiao. Bakit? Bakit? Maaaring magkita muli ang dalawang mag-ina. Habang nawala ang aking ina dahil sa babaeng iyon? Bakit lahat gusto si Sofia? Kahit si Carlos, iniwan ako. Bakit ka masaya? Sofia, galit ako sa iyo. Pinapaimbestigahan mo sa akin si Andrea kung sino ang mga nakikipag-date sa kanya kamakailan. Tingnan mo. Sila pala ay magkasintahan. Sabihin mo, bakit nga ba itong si Carlos nagpasok si Andrea sa tabi ko? Oo nga pala, nalaman ko rin. Na ang CFO, si Jeannie. Bago siya namatay, kung sino ang huling nakilala niya. Sino? Si Carlos. Ang driver. Magmaneho. Paano si Sofia? Kailangan ko siyang mahanap. Wansya. Wansya, lumabas ka. Wansya. Wansya, anong ginagawa mo rito? Wansya. Ako, si Isabel, ay namuhay ng masaya. Simula nang ako'y isilang. Simula nang lumitaw ka. Nawala ang lahat ng aking kaligayahan. Ikaw ang aking mortal na kaaway. Galit ako sa iyo. Kahit na magkapareho tayo ng apelyido, ay nakakasuka. Hindi ako nasa mood na makipagtalo sa iyo ngayon. Kung gusto mong magwala, lumayas ka sa ibang lugar. Hindi lang ako magwawala. Papapatayin kita. Anong ginagawa mo? Isabel, Gaya ng inaasahan. Talagang ang nagtago ka rito. Kayo talagang mag-ina ay kakaiba. Magkamukha kayo, pareho kayong nanunukso ng mga lalaki ng iba. Mahal, Isabel, kung may sasabihin ka, hindi mo ba pwedeng sabihin ng maayos? Bakit kailangan mo pang gumamit ng karahasan? At saka, paano ka naman makapagsalita ng ganyan? Nagpapakita iyan ng kakulangan sa pagpapalaki. pagpapalaki. May pagpapalaki ka ba? May pagpapalaki ka ba? Sa panunukso ng mga may asawang lalaki. Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Noong panahong iyon, ang aking ama ay kasal na, kung alam ko lang. Tumigil ka na. Huwag kang magpanggap na santo. Kaya ano kung alam mo? Kaya ano kung hindi? Ang resulta dahil sa iyo.
Nawala ang aking ina. Mamamatay kayong lahat ngayon. Baliw lang siya. Pinapayuhan kita na. Kumilos ng maayos habang kaya ko pang kausapin ka ng maayos. At umalis ka na. Ha ha ha. Sino ka para isipin mo yan? Once ya. Kuya Carlos, bakit ikaw ang pinili at hindi ako? Ano ang mas maganda sa iyo kaysa sa akin? Hindi ka ba makapag-isip kahit minsan? Gusto niya ako. Ano naman ang kinalaman niyan sa akin? Lagi mo akong pinagkakagastusan. Ang ginagawa mo lang ay mang-api ng mahihina. Hindi ka lang talaga magaling. Sino ang tinatawag mong hindi magaling? Tungkol sa iyo ang sinasabi ko. Wang Xia. Huwag ka munang magalit. Magkapatid kayo. Magkapatid? Talagang ayoko nang maging kapatid niya. Nakakadiri. Ako ang nakakadiri. Hindi ka nakakadiri. Ang ginagawa mo buong araw ay humahabol sa mga lalaki. Nagpapakadrama. Ikaw ang pinaka nakakadiri. Ngayon, ako. Ngayon, papatayin kita. Ngayon, ako. Isabel, huwag kang padalos-dalos. Anong ginagawa mo? Papapatayin kita. Sophia. Lahat ng aking pagdurusa ay dahil sa iyo. Papapatayin kita. Mama. Tita Nena, tumawag ka ng ambulansya. Mama, kung may mangyari sa mama ko, hindi kita mapapatawad. May napatay ako. May napatay ako. Hayaan ninyong mas lalong bumagyo. Ang bagyo. Isabel. Kung may mangyari kay Isabel, hindi ko kayo titigilan. Sinaksak ni Isabel ang mama ko. Mas mabuti pang ipagdasal mong patay na siya. Kahit mabuhay pa siya, ako na mismo ang papatay sa kanya. Impossible. Isabel. Impossible. Pagpatay. Sophia. Mas mabuti pang umasa kang maayos ang mama ko. Kung may mangyari sa kanya, pagbabayarin ko kayong lahat ng buhay ninyo. Mama, Sophia. Doktor. Sophia. kumusta ang mama ko? Huwag kang mag-alala, nalampasan na ni tita ang panganib at nailipat na sa regular ward pero tulog pa rin siya. Paano si Isabel? Tulog pa rin siya. Dahil sa matinding pinsala at labis na pagkawala ng dugo, papapatayin ko siya. Sophia, Huminahon ka. Nakahiga ang mama ko dito. paano mo inaasahan na mahinahon ako? Huwag kang masyadong mag-alala. Magiging okay si tita. Si matandang Jiang, ang ina ni Sophia. Biglang inatake sa puso at pumanaw. Paano nangyari yan? Anong nangyari? Ang mama mo, Ang mama ko. pumanaw na ang mama mo. Sophia. Sophia. Ito ang autopsy report ng ina ni Binibining Kiao. Autopsy report. Ipinapakita nito na ang kanyang dugo ay naglalaman ng labis na chlorpromazine. Sinasabi mo bang May lihim na nag-inject sa kanya ng chlorpromazine. Ito ay malalim at madugong alitan. Ah, napala. at lahat ng surveillance footage ay nahack? Talagang pinagplanuhan ito. Ang buong pangyayari. Siguraduhin maimbestigahan mo ito ng husto. Isabel, kailangan mo nang magising agad. Pakiusap. Papa, pakiusap. Hindi mo ito pwedeng gawin. Humiga ka na lang. Majay gising naman si Isabel, di ba? Clara. Kasalanan lahat ito ng anak mo. Kung hindi dahil sa kanya, na pinaglaruan si Isabel, hindi siya magiging ganito. Dapat sana ikakasal na kami, pero binawi niya ang kanyang salita. Nagbago lang ang isip niya. Hindi pa tayo tapos dito. Ito. Ang mga kabataan na ito, sino bang makakapaghula sa usaping pag-ibig, di ba? Hindi mo pwedeng isisi ng buo kay Carlos. Isabel, dahil masyado mo siyang pinalayaw, kaya nangyari ito. Anong sinabi mo? Clara. Akala mo ba hindi ko alam? Ang ginawa mo, 3 taon na ang nakalipas. Ang aksidente sa kotse ni Marco, kasali ka, di ba? Yung hit and run driver noon. Takot na patahimikin, iniwan na niya sa akin ang kopya ng kanyang pag-amin. Iniisip mo siguro.
Paano naman ang driver na yon? May ugnay sa akin. Dati siyang nakikipagtulungan sa Grupo Jose namin. Nagkaroon kami ng ilang transaksyon. Nagsara lang ang negosyo niya. Bumagsak ang kanyang pamilya at pagkatapos ay naranasan niya ang kanyang anak na malubhang nagkasakit. Desperado siya sa pera. Akala mo, gagawin niya ang panganib na ito, gagawa ng pagpatay at gagamitin ang pera mo para patayin si Marco. Ano ang masasabi mo? Kung Elena, malalaman ng sarili niyang anak, ay masusing nagpaplano na patayin ang sarili niyang apo, paano kaya siya magre-react? Jose, nananakot ka ba sa akin? Lene, mas mabuti pang ipagdasal mo na magising agad si Isabel. Kung hindi, hinihila ko kayong lahat para ilibing kasama niya. Hindi inaasahan ni Marco na ang kanyang tiya na kasama niyang tumira, mahigit 20 taon, ay nagsusuot ng maskara, nag-arte sa harap niya na may ganitong pagmamahal sa pagitan ng tiya at pamangkin. Sa likod niya, gusto niyang patayin siya. Ang pamilya Jose, nabawasan sa ganitong kalagayan na yon. Ang pamilya mo namang Jeyang ay hindi magiging mas mabuti. Lene. Ito ang sikretong offshore account ng Salarin mula sa transaksyong iyon. Ang Elena Barito ay ang Elena na kilala ko. Ito ang lola mo. Nalaman lang namin ilang araw na ang nakalipas noong nagbebenta siya ng mga painting sa ibang bansa. David, sabihin mo, talaga bang ganyan na lang ang tingin ni Lola sa akin? Hindi ko iniisip na ganoon ka-simple ang mga bagay. Ito ang account ni Ricardo. Dati siyang umamin sa paglustay ng pondo ng publiko pero ang account niya ay malinis. Kamakailan lang nagkaroon ng malaking deposito. Hindi mo ba iniisip na siya ay biktima ng setup? Ang ibig mong sabihin, ang taong nagtatakip sa insidenteng ito ay, Ginoong Carlos, paano niya nagawa ang ganoong bagay? Maaari bang si Andrea ay isa ring piyesa na inilagay niya sa tabi ko? Siya ba? Kailangan nating kumpirmahin. ano ang plano mo? Kung gayon, gagawa tayo ng patibong. Para mahuli sila. Tita Nena. Nasaan si Sofia? Ginang, wala ba siya sa kwarto niya? Mukhang si Sofia ay labis na nasaktan kaya umalis siya ng walang pag-asa. Carlos, huwag mong isipin na nagtagumpay ang plano mo dahil lang umalis siya. Gusto kong mawala siya. Ikaw, Tara na. Hindi ko pa rin maintindihan. Ibang usapan na hinahanap ka ni Marco kung saan-saan. Bakit pati si Carlos ay hinahanap ka kung saan-saan? Anong klaseng gayuma ang ginawa mo sa kanila? ano ang ibig mong sabihin? Kilala mo si Carlos? Dahil malapit ka ng mamatay. Sisiguraduhin kong maiintindihan mo kung bakit. Sofia. Ang batang nasa sinapupunan ko ay kay Carlos. Ano ang sinabi mo? Walang nangyari sa pagitan ni Marco at ako. Isa lang akong pyesa na ipinadala ni Carlos para sirain ang relasyon mo. Dati, kung iniwan mo si Marco, walang mangyayari. Pero hindi ko inaasahan na si Carlos pala nagkaroon ng damdamin para sa iyo. Kaya huwag mo akong sisihin. Nabaliw ka na ba? Papapatayin mo ang isang tao dahil lang sa isang lalaki. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahalaga si Carlos sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako nakatakas sa mga kamay ng aking abusadong ama. Ang isang tulad mo. Paano mo maiintindihan? Isipin mo ang anak mo. Kung papatayin mo ako, magiging mamamatay tao ka. Kung hindi ka mag-iisip para sa sarili mo, dapat kahit papaano ay isipin mo ang bata sa iyong sinapupunan. Ang anak ko. Oo, ang anak ko. Nandito ka. Sofia, Nilaglag mo ako. tama. Mula simula hanggang wakas, si Sofia at ako ay nagpapanggap lang para linlangin ka. Ngayon alam ko na ang tungkol sa'yo at kay Carlos. Hindi ka makakatakas dito. Gayunpaman, bibigyan kita ng pagkakataon na bumawi sa iyong mga pagkakamali. Hoy, Marco, bakit ka nandito ngayon?
Lola, may mga bagay na sa tingin ko ay dapat mong malaman. Tatlong taon na ang nakalipas, gamit ang iyong mga lihim na account sa ibang bansa. Gumawa ka ng maraming illegal na aktibidad kasama ang ilang kilalang pamilya sa lungsod ng Liwanag. Sa pagkukunwaring nagbebenta ng mga pinta, inilipat mo ang daan-daang milyong ari-arian ng pamilya Marco. At pagkatapos ay ginamit mo ang mga ari-ariang ito para subukang sirain ako, Marco. Marco, ano ang pinagsasabi mo? Mga lihim na account. Hindi ba si Lola ang lihim na nagtatarget sa akin? Marco, ako ang iyong biyolohikal na lola. Ikaw ang aking apo. May utak ka ba? Kahit gaano pa kasama ang relasyon natin, hindi ko gagawin ang anumang manloko sa pamilya Marco. Kung gayon, isa na lang ang posibilidad. Tanungin mo ang iyong mahal na anak kung ano ang ginawa niya gamit ang iyong pangalan. Clara, ano ang ibig sabihin ni Marco? Mama, huwag mong pakinggan ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi ito totoo. Nandito ang lahat ng katotohanan at naglalakas loob ka pang makipagtalo. CJ, kung gayon, magpapatuloy ako tungkol sa aksidente ko sa kotse 3 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang ginawa ninyong lahat? Pinsan, huwag ka nang magsalita ng walang basehan dito. Anong ebidensya mo para sa lahat ng ito? Ebidensya. Talagang napaka-perpekto ng ginawa niyo. Inaamin kong wala akong ebidensya. Pero, mayroon akong saksi. Hindi ba taayos na siya? Alam kong gusto ninyong patayin si Jose. Pero nauna na ako at iniligtas ko ang tao. Pasok. Lola, ito ang ebidensya mula 3 taon na ang nakalipas. Mula sa aksidente sa sasakyan ni Marco. Iniwan ng nakabangga at tumakas. Naniniwala akong malinaw nitong itinatala kung paano inayos ni Presidente Carlos ang kasunduan na ipapatay ang isang tao sa kanyang pinsan. Si Marco, ang target na biktima. Narito ang lahat ng ebidensya. Lola, huwag mong pakinggan ang mga kasinungalingan niya. Ipaliwanag mo sa akin kung tungkol saan ang mga lihim na account na ito, Mama. Pansamantala kaming nalito, ginamit namin ang pangalan mo para magbenta ng ilang pekeng painting. Mama. Clara, miyembro ka ng pamilya Marco. Paano mo nagawa ang ganito? At ginamit mo ang pangalan ko para gumawa ng napakaraming kalokohan. Ako, si Elena, ay isang malaking kabiguan. Ang magpalaki ng isang tulad mo, na hindi makilala ang tama sa mali, na lubos na naligaw ng landas. Paano ka nagawa ng masama ng pamilya Marco, para saktan mo si Marco ng ganito? Lola, ako lahat ang may gawa. Wala itong kinalaman sa aking mama. At ikaw? Pinalaki ko ang mga walang utang na loob. Napakabuti ko sa inyong lahat. At ganito ninyo ako, susuklian. Nagtataka rin ako, bakit mo gustong patayin ako? Bakit? Marco. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Bakit sa iyo ang lahat ng mayroon? Ang pamilya Marco? Ang aking ina ay miyembro rin ng pamilya Marco at mayroon din akong dugong Marco. Ngunit bakit lahat sa lungsod ng dagat kilala ka lang, Marco, at hindi ako si Carlos? Kung wala ang pundasyon ng pamilya Marco, ano ka? Kung ako sana, kaya ko ring lumikha ng sarili kong imperyo ng negosyo. Pinsan, galit ako sa iyo. Carlos, mas mabuti pang kamuhian mo ang iyong sarili. Kung marumi ang puso mo, lahat ay marumi. Dahil sa iyong mababang pagtingin sa sarili. Kaya't kinalimutan mo ang ating pagiging magkapamilya at desperado mong gustong patayin ako. Oo. Naging swerte ka. Na nakaligtas ka. Ikaw. Hindi lang dito nagtatapos ang iyong mga kasalanan. Pumasok ka. Carlos, patawad. Ngunit para sa ating anak, kailangan kitang pakiusapan na bumalikan mo na. Nagkamali kami. Ngunit ang anak ko, hindi siya pwedeng lumaki ng walang ama. Ano? Mayroon pa. Ang pagkamatay ng ina ni Sofia. Sasabihin ko ba, o ikaw? Kaya sa huli, niloloko mo rin ako, hindi ba? Handa akong makasama ka sa impyerno. Paano naman ang ating anak?
Ang bata ay inosente. Mama, nagkamali kami. Siya ang nag-iisa kong anak, hindi siya pwedeng makulong. Sa puntong ito, wala na akong magagawa. Sa loob ng maraming taon, naging may kinikilingan ako sa iyo. Ibinuhos ko ang sakit ng pagkawala ng aking anak sa iyo, na nagdulot sa iyo ng labis na pagdurusa. Patawarin mo si Lola, anak. Ikaw ang naapi. Tungkol naman kay Carlos, nagkamali siya. Ikaw ang magpasya kung ano ang gagawin. Kaya sa huli, ikaw ang nanalo. Mula sa simula, hindi ko kailanman nilayon na makipagkumpetensya sa'yo para sa anuman. Sana ay naging normal na magpinsan tayo. Pero ikaw, sa iyong maling obsesyon, ang nagdulot ng lahat ng ito. Ma, Mayroon akong magandang balita at masamang balita. Alin ang gusto mong marinig muna? Pareho. Ang magandang balita ay, gising na si Isabel. At ang masamang balita ay, may amnesia siya. Magandang balita rin iyon. Kahit wala na ang iyong ina, ipinangako ko sa kanya, na palaging nasa tabi mo, at hindi ka iiwan mag-isa. Salamat, Marco. Hindi pa ako naliligo. Ano, minamaliit mo na ako ngayon?